Sana kumudog ka na. Oh. Good morning mga kaibigan. Mayroon naman tayo ngayong customer na dinala dito sa atin. Adi si ano yo. Ayos na sana ang forma. Biyahe na sana mga kaibigan. Yun nga lang. Ano bang problema po sa Manoy? Di nagaudong-udong ay andar. Oo, paputol-putol daw po yung andar. Tapos pinagawa na pala ito sa iba. Anong pinalitan sa niyo po? Battery. Battery. Pinalitan na daw ng battery. Tapos nang mabiyahe na siya pagka umaga, ngayon, ano na, paputol-putol na yung supply. Nag-a-adjust naman na mamamatay yung makina. Tapos, ang sosolusyonan pala natin dito mga kaibigan, para ma-solve ang problema, hindi po yung battery ang ating papalitan. Kasi kung battery ang ating papalitan once na mamatay yung andar, magkakaroon ka ng sobra pang isang sakong battery, maubos na yung battery sa tindahan. Pag naubos yung karga, ganun pa rin, bibili ka naman. Mayo kung marami kang pera pero hindi masatisfied yung motor natin kung ganyan. Sa ganitong kalagayan mga kaibigan, ituturo ko sa inyo ang tamang pamaraan sa ganitong motor. Hindi yung battery atong papalitan, ano? Kundi i-check natin ang supply ng ating regulator. Kaya ang regulator, siya yung nagbibigay ng supply dito sa ating battery. Once na walang supply ang ating regulator, hindi gumagana, wala din itong supply na aabangan na galing sa regulator. Kaya napakahalaga na dapat i-check muna natin ang supply ng ating regulator. Kay gagana naman natin battery once na okay naman tong ating regulator. Ngayon i-check natin kung bakit nga ba nauubos yung supply ng ating battery. I-check natin sa magitan ng ating test light. Oh, video na dito. Okay. Ang ating test light, iti-test natin sa negative. Ang body ground, ang makina ay body ground mga kaibigan, no? Ground siya, negative. Okay. Iti-test natin kung mayroong supply. Wala. Ibig sabihin mga kaibigan, wala nang supply ang ating. Oh, ano dito? Mayroong karga. Mayroon din karga pala. Okay, sa pagtitis nito kung okay ang ating regulator, ganito, tanggalin natin siya sa hindi na pala gumamit ng fuse mga kaibigan, ano yun, ang fuse, direkta na lang daw ito. Ngayon, paano natin malalaman ang regulator kung okay pa ito? Pag ginanya natin, umiilaw naman. Ang pamaraan na ito mga kaibigan, tanggalin natin dito sa battery. Diba? Natanggal na natin. Ito, iilaw ito kasi yan sa battery ito galing. Pero dito, hindi na ito mag-iilaw kasi galing na ito sa ating regulator. Ngayon, papaandar rin natin o papadyakan natin. Once na umiilaw ito mga kaibigan, ibig sabihin, good pa yung ating regulator. Pag umiilaw ito kapag in-kick natin, ibig sabihin, good pa itong ating regulator. Ngayon aton ipakisoyo daw ito. Okay ba niya sinasabi? Tanda. Tara hindi. Okay mga kaibigan. Okay. Pero nga. Napakinggan nyo naman mga kaibigan. Ayun pa. Sige pa. Ano pa? Napakinggan niyo mga kaibigan na once na walang battery, ganyan ang andar. Palyado. Sige pa daw po. Okay. Palyado talaga. Ano? Oh. Ayun o, palyado. Yan. Yung video. Oh, ayun o. Kapag ikinambyo mo yan, mamamatay yan. Hindi kayo magpatay? Ha? Hindi. Pero palyado. Hindi lumayo siya pag nakakabalo. Ang ganitong kalagayan ay medyo atras na po. Pag nakakambyo tuloy, okay. 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 Ipailaw mo siya, okay man siya, dili siya mag-iris na. Ah, sige. Oh, na.
Atin i-troubleshoot ang ganitong sitwasyon mga kaibigan. Si Pandra pa daw manoy. Si tagahanta sin experience sa liba. Oh. Payado ang andar. Dito daw. Ayan o, payado. Payado mga kaibigan. Pero once na ilaw mo, okay na. Ilaw. Okay. Payado. Pero kapag nakailaw, boss. Kaya, sosolusyonan natin ang ganitong problema. Ilaw. Ang una natin na solusyon din mga kaibigan, subukan natin ito pagpalit ang regulator, no? Ang una natin na step, subukan natin itong palitan. Palitan natin. Meron tayo ditong regulator na ipapalit. Kuha dito yung man sa ismas na ano. Ayan na magbararibok. Oy! Ha? Na patay pimoy kon imoy konsep pimoy kon ni andar. Kung naka neutral, payado. Pag andar. Pero kapag ipremira mo na, okay na. Okay na tapos napatay man gyapon, napatay. Tapos na may malubak na patay siya. Ibig sabihin may kuan talaga siya. Wala na sa makina pimoy no. Ani na sa mga kuryente, mga kuryente. Okay. Ang regulator na ito mga kaibigan ay sakto ito dito sa ating barako. Yung mga regulator na ito ay sa Ismas na 115. Battery operated din. Ngayon, magkatulad sila sa barako. Pero tandaan nyo mga kaibigan na kapag ang kulay dito ay kulay black, itong nakikita nyo, hindi siya angkop dito sa ating barako. Kaya ang kulay black na regulator ay ano yun, di primary yun. Samantala kung kulay green, ibig sabihin battery operated yung ating regulator. O, angkop sa pang battery operated. Ngayon, nakikita natin naman na mayroon itong output. Mga kaibigan, mayroong output. Once na ikinik natin, mayroong output na lumalabas dito sa kulay puti natin. Ibig sabihin, good pa ang ating regulator. Pero bakit pumapalya? Okay. So, dito ka ko ibanda. Oo. Push. Tapos. Wala ng gis na tools. Simulan alis ka siguro, makakulang siya alis. Ayun ka. Kailangan natin man kalit, kaya lagi magaan. Kailangan ko talaga ang Okay. Siyempre. payado ba? Payado? Payado? Parehas galing. Para magalinig pinagkaiba. Parehas niya supply. Ang dulaw, light ko ilari. Pansin niyo mga kaibigan, ito sa Ismas Suzuki 115. Ito ang sakit ng ating barako. So sakit ng barako, may makikita ka na yellow na may stripe na itim. Oh. Ganyan yan mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Parang ganyan ang kalagayan. Oh. Dito, itong ground ng ating Kawasaki. Klaro yan? Klaro. Black na may stripe na yellow, yan ang ground. Yan ang ground niya. Dito sa Suzuki, ang ground din niya ay black na may stripe na puti. Black na may stripe na puti. Dito,
ang light coil ng Barako ay solid na yelo. Dito sa Suzuki, may stripe na puti yung kanyang light coil. Tapos dito naman sa puti ng ating Barako, ang katumbas niya ay itong pula. Output ng ating regulator. Kung ang output ng regulator ng Suzuki ay pula, ang output naman ng regulator ng Kawasaki ay puti. Parehas lang yan 12 volts mga kaibigan. At itong kulay puti na may stripe na pula sa ating Suzuki, ay ang katapat dito sa Barako ay solid na pink. Ito yung ating charging system. Kaya magkatulad lang sila mga kaibigan. Okay, hindi na natin ilalagay ang ating socket, yamang magkatulad din naman ng supply. Bubunutin lang natin ito. Tapos ilalagay natin mga kaibigan. Yan. Tapos may napansin pa ako dito na parang kinikit ng daga. Atin siya ayusin natin. Pagandahin natin ang supply. Sige na po, Manoy. Subukan ko na pandaran kung magkakaroon. O ngayon, papandarin natin mga kaibigan bago ng ating regulator. At saka subukan natin. Ang ganda na lang andar mga kaibigan. Hindi na payado. Ayan. Sakto na ang andar, okay na. Tapos pinalitan lang natin ang ating regulator, yun. Bago na ito. Original din ito ng Suzuki. Ito original din, kaya lang nagpakulang na ito sa supply. Kaya nakita natin na yun lang sira. Hindi ka na pabili ng baraan ng ating ating battery. Tingnan nyo na, walang battery yan, no? Walang battery yan, hindi ko pa inilagay. Subukan natin paglagay dito. Para tuloy-tuloy yan mo. Yay? Yay. Dapat may electrical tape kita. Wala kan electrical tape pa? Wala ka na kung electrical. No. Tapos iuwan lang natin. Ayan na mga kaibigan, na ilagay na natin at Dapat ikaw din, kompleto mo siya, no? in-electrical na rin natin. Oo. Okay, ayan ibinabalik na ng may-ari ang kanyang mga cover. Ngayon, bago natin tapusin nating video, alamin muna natin kung talagang running condition na para masatisfied o maging okay na ang andar ng ating motor, na hindi ba sa istorya sa Minasbati mabuyo-buyo. Okay. Sige daw Manoy, paandar daw. Patakbuhin mo Manoy papunta doon para malaman natin kung okay na. Sige, pakato dito. Ayan na, patakbuhin na. Ayan na, may-ari mga kaibigan, bumalik na. Ayan na. Parang okay na. Ano po, Manoy? Ayos na? Ayos na daw mga kaibigan. Kaya ganun lang po sa pag-troubleshoot ng ating Barako, no? Ganyan lang. Gayahin nyo lang ang aking mga paraan. Maraming salamat at pakisuyo na lang na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.